Sa pagkawala ng malay ni Teppei, isang masamang panaginip ang gumising sa kanya. Nakita niya ang mga bata sa paligid niya, at pati na rin si Fo na nagsabing 2 araw na siyang tulog at ngayon lang nagising. Muli siya nitong tinanong kung nakapagkumpisal na siya. Sa inis ay bigla siyang tumayo pero muling natumba dahil sa sakit na kanyang naramdaman. Agad siyang inalalayan ni Karen at doon din sinabi ni Fo na dapat siyang magpasalamat sa babae dahil marahil patay na sana siya kung hindi nito ginamot ang mga sugat niya. Ngunit sa halip ay sinisi niya lang si Fo sa nangyari kaya wag umano itong umasa na magpapasalamat siya. Dahil naisip ni Teppei na ililigtas pa niya ang kapatid niya ay agad itong kumilos palabas habang nagtataka si Karen kung bakit nito kasama si Beat X. Sa paglabas sa pinto ay nakita ni Teppei ang walang malay na si X at agad itong nilapitan. Doon sinabi ni Fo na noon ay isa si X sa mga pinakadakila sa mga beat at siya ring pinakamalakas na tagapagtanggol ng West Station sa 4 na puntos ng Cardinal. Wala rin umanong duda na si X ang pinakamalakas na beat noon dahil kasama nito ang donor nitong si Karen na siyang pinakamahusay na kabalyero. Pero ngayon ay kaawa-awa umano ang lagay nito sa kamay ni Teppei. Napansin ni Teppei na wala ang Master Operation Unit ni X na hawak pala ni Fo kaya hindi ito gumagalaw. Nang kukunin niya iyon kay Fo ay tinakid lang siya nito at saka ipinakita ang mapa ng lugar at ang may pulang marka ay ang kung nasaan sila ngayon, sa simbahan. 2,000 kilometrong layo mula sa area at makikitang maraming tuldok ang nakapaligid sa area na hugis bituin. Ginawa ang mga iyon para kalabanan ang mga mananalakay kaya imposibleng makapasok ang mga iyon sa area sa kahit anong direksyon. Nang maipaliwanag ay saka ibinigay ni Fo ang Master Operation Unit ni X ngunit bigla iyong kinuha ni Carpes at pinag-isipan ng masama si Fo dahil sa ini-report nito na natapos niya na sina Teppei. Pero nakita ni Carpes ang mga ito na magkasama doon. Ayon dito ay labag sa batas ang ginawang iyon ni Fo kaya dapat umano itong mamatay. Dahil doon ay agad na sinugod ni Jetem si Carpes at pinabagsak ito dahilan para mabitawan ang kapirasong parte ni X. Ipinag-utos pa ni Fo kay Jetem na durugin na ang dalawa at huwag hayaang makatakas pa. Agad iyong sinundan ni Jetem ngunit ginamit ni Carpes ang kadiliman para mahirapang lumaban si Jetem. Nang may kabit ang parte ay agad na tumayo si X habang tumatakas naman si Carpes dala ang balita ng pagiging traidor ni Fo. Ngunit nang lumingon ito ay nasa likod niya na sina X at Teppei at agad niya itong inatake hanggang sa mahuli niya si Teppei. Hindi makapaniwala si Carpes na natalo si Metal Face ng katulad nito. Lumapit si X kay Teppei pero sinabi nito na kaya niya ang sarili niya. Doon ginamit ni Teppei ang kanyang Messiah Fist upang pabagsakin sina Carpes. Tinutukan ni Fo ng kanyang armas si Carpes at dahil wala na itong laban ay sinubukan pa nitong utuin si Fo. Ngunit nang sumilip ang mga bata sa pinto ay nakakuha si Carpes ng pagkakataong i-blockmail si Fo hanggang sa wala na itong magawa at binitawan na ang kanyang armas. Sunod-sunod ang ginawang pag-atake ni Carpes kay Fo at habang nag-enjoy sa ginagawa ay natakasan ito ng bata. Agad niya itong sinundan kaya binalaan siya ni Fo na hindi siya nito mapapatawad kapag may ginawa siyang masama sa mga iyon. Ang mga batang iyon ay mga ulilang lubos matapos mamatay ang mga magulang nila sa digmaan at iyon lang ang lugar kung saan ang mga iyon nakaramdam ng tuwa at pagmamahal. Agad na sinugod ni Carpes si Fo nang sabihin nitong mangumpisal siya pero binasag ni Teppei ang patalim nito bagay na ikinagulat ni Karen. Doon kumilos si Fo at gamit ang funeral born ay tinapos nito si Carpes. Pagkatapos nyon bago umalis si Teppei ay muli itong pinaalalahanan ni Fo na hindi nito matatalo ang Machine Empire dahil sa napakahusay na Emperor na kayang gawing posible ang lahat gamit ang kapangyarihan. Para iyong Panginoon at balang araw, lilikha iyon ng isang mapayapang paraiso kung saan walang mga inabandonang bata. Ngunit hindi naniwala si Teppei dahil pumatay iyon at dinukot din ang kapatid niya. Dagdag pa ni Teppei na madidismaya kay Fo ang mga bata kapag nalaman ng mga iyon na nagtatrabaho ito sa masama. Maya-maya pa ay umalis na si Teppei at doon lumabas sina Karen. Tinanong nito si Fo kung bakit iniligtas si Teppei. Sumagot naman ito at sinabing may pakiramdam siyang may isang bagay na espesyal sa binata. Kuminto saglit ang dalawa at ipinaliwanag ni X na mula doon ay sunod-sunod ang magiging kalaban nila kaya sinabi ni Teppei na kailangan nilang mag-ingat sa mga galaw nila. Samantala, nang tingnan ni Jetem ang mapa kung nasaan na ang dalawa, hindi sila makapaniwala ni Fo na direktang patungo ang mga iyon sa susunod na palatandaan. Naging interesado si Fo dahil imposible umanong makapasok sa lugar na hindi dumadaan doon sa mga palatandaang iyon. Sa kabilang banda kung magpapatuloy ang dalawa ay maaaring magkaroon ang mga iyon ng tiyansa. Tanaw na nina Teppei at X ang Machine Empire at iyon na ang simula ng kanilang pakikidigma. Sa kauna-unahang pagkakataon ng pagpapatuloy nina Teppei at X ay nakaharap nila ang isang beat na tinatawag na Big Rock.
Nakaharap nila iyon, ngunit nang magalit si Big Rock ay laking gulat ni Teppei nang ilabas nito ang napakaraming mga bala na sabay-sabay nitong pinakawalan. Kasabay ng pagsabog na iyon ang pagkawala ni na Teppei at X kaya tuwang-tuwa si Big Rock dahil natalo niya na umano ang mga iyon. Ngunit ang hindi nito alam ay natakasan ni X ang kanyang pag-atake. Sinabi ni X kay Teppei na huwag itong mag-alala dahil hindi beat ang robot na iyon. Isang tadyak lang ni X ay gumuho na ang mga parte nito at doon lumabas ang isang bata na siyang nagpapagalaw ng robot. Natawa na lang si Teppei at pabirong tinanong ang bata kung nasaan ang totoong nagbabantay sa pwestong iyon. Napaatras ang bata sa takot pero hindi iyon makaalis dahil naipit ang paa nito. Bumaba si Teppei at tinulungan ang bata nang biglang umangat ang mga parte ng robot. Sinabi ni X na may paparating na kalaban at sa lakas ng pagyanig ay sigurado si Teppei na malaki iyon. Isang lalaki ang natanong niya mula sa pinanggagalingan ng pagyanig at inisip niyang iyon ang bantay sa pwesto na iyon. Sa Machine Empire, napapaisip pa rin si Takamiya kung sino ba talaga si Raphael, na kahit ang tulad niyang may kaalaman sa robotics ay hindi ito maintindihan. Dumating si Eramis at isinama siya sa daan papunta sa Emperor. Habang nasa daan ay tinanong ni Takamiya kung bakit inabot ng 2 araw si Eramis bago nito nakuha ang sagot ng Emperor. Humingi ng paumanhin si Eramis at sinabing naghihintay lang din sila kung kailan sila kokontakin ng Emperor dahil ayaw nilang nasasayang ang mahalaga nitong oras sa kanilang problema. Nagtaka si Takamiya kung bakit parang takot na takot si Eramis sa Emperor. Nang makarating ay ipinaalam ni Eramis na hanggang doon lang niya maaaring samahan si Takamiya kaya pinatuloy niya na ito mag-isa. Nang makarating sa harap ng pinto ay kusa iyong nagbukas ngunit laking gulat ni Takamiya sa kanyang nakita. Samantala, nagpakilala kay Teppei ang lalaki kanina bilang Captain Hook at iyon umano ang kanyang teritoryo kaya kung may gagawing kalokohan doon ay alam na ang mangyayari. Takot na takot ang bata at sinimulan siyang hampasin ni Captain Hook ng paulit-ulit dahil sa pakikialam umano niya. Sumigaw si Teppei ngunit pinigilan siya ni X kaya sinabi niyang kung hindi nila tutulungan ang bata ay mamamatay iyon. Nang biglang mangamoy ang asid kaya pinag-ingat ni X si Teppei sapagkat kontaminado ang lugar na iyon ng asido na ginagawa ng lalaking iyon na tinatawag na heavy steam. Habang nakabitin ang bata sa Hook, sinabi ng lalaki na ibibigay niya iyon kay Beat Groupie bilang tanghalian. Doon nagpakita si Groupie at sinabing kanina pa niya tinitingnan ang dalawa dahil mukha raw ang mga itong masarap. Nang sabihin ni Hook kay Groupie na oras na para kumain ay inilabas na nito ang totoo nitong anyo, bagay na ikinagulat ni Teppei. Kay Groupie rin nanggaling ang asido na kayang tumunaw ng kahit ano, mapabakal man o tao. Nagsusumigaw ang bata para pakawalan nang biglang buksan na ni Groupie ang kanyang malaking bunganga at nakahandang kainin ang bata. Sinubukang gamitin ni Teppei ang kanyang Messiah Fist ngunit dumudulas lang iyon sa katawan ni Groupie. Nagalit iyon dahil naabala siya sa pagkain kaya sinabi ni Groupie na isusunod niya sina Teppei sa bata. Laking gulat ni Teppei nang makitang nalunok na ang bata kaya ngayon ay sila na ang isusunod nito. Patuloy sa pag-iwas sina X at Teppei hanggang sa maglabas si Groupie ng net kaya nahuli silang dalawa. Habang nag-iisip ng paraan para makatakas ay may narinig na sigaw si X kaya inisip ni Teppei na baka buhay pa ang bata. Doon matapang na napagdesisyonan ni Teppei na papasukin nila ang tiyan ni Groupie. Pero bago yun ay isinuot muna nila ang kanilang battle gear at saka pinasok ang bunganga ng Beat. Natawa na lang si Captain Hook dahil nagkusa na umano ang mga iyon na pumasok sa tiyan ni Groupie at hindi niya na kailangan pang gamitin ang kanyang armas. Habang binabaybay nila ang loob ni Groupie ay mas lumalapat ang asidong nasa loob niyon kaya naglagay na sila ng harang. Maya-maya pa ay nakita na nila ang bata na nakalambitin. Sa takot ng bata na baka saktan ay nakabitaw ito pero mabuti na lang at nasalo ito ni na X. Bago pa masira ang harang ay kailangan na nilang makalabas kaya inaral nila ang parte ng katawan ni Groupie. Nakarinig si Captain Hook ng ingay mula sa tiyan ni Groupie dahil sinusuntok pala iyon ni Teppei gamit ang Messiah Fist hanggang sa itinodo niya na iyon. Nawasak ang katawan ni Groupie at tuluyan ang nakalabas ang tatlo. Natawa na lang ang bata dahil hindi pala masamang tao si Teppei. Nang magpahinga sila ay doon nagpakilala kina Teppei ang bata bilang Gakko. Tinanong nito ang bata kung bakit iyon naging trainee soldier ng Machine Empire. Sumagot si Gakko at sinabing nais niyang maging malakas pero dahil bata pa siya at walang beat ay gumawa siya ng sariling robot na pinangalanan niyang Big Rock. Humanga naman ang bata sa galing ni na Teppei dahil nagawa umano ng mga itong talunin si Hook at ang beat nito. Nagtanong si Gakko kung paano naging ganoong kalakas si Teppei kaya ikinwento nito kung paano siya sinanay ng totoong donor ni X na si Karen na siya ring pinakamalakas na kabalyero sa Machine Empire. Humiling ang bata kay Teppei na sanayin din siya nito tulad ng pagsanay sa kanya ni Karen.
Natawa na lang si Teppei at sinabing wala siyang oras sa ngayon dahil kailangan niya pang iligtas ang kuya niyang hawak ngayon ng Machine Empire. Nang paalis na sina Teppei tulad ng sinabi ni Napo, sinabi rin ng bata na imposibleng makalusot ng buhay si Teppei papunta sa Machine Empire. Gayunpaman, nais pa rin iyong subukan ni Teppei dahil nangako siya sa kapatid niya na magiging independent at malakas siya. Nagpaalam na si Teppei kay Gakko, at habang paalis ito ay muling lumitaw si Hook na masama ang tingin sa bata. Sumigaw ng malakas si Gakko at narinig iyon ni Teppei kaya naiwasan nito ang atake ni Hook. Muling nagharap ang dalawa hanggang sa mapabagsak ni Hook sina Teppei at X. Dahil sa malakas nilang pagbagsak ay nagkaroon ng pinsala ang nerve center ni X at kailangan nito ng ilang minuto para makarecover. Sinabi ni Teppei na siya na muna ang bahala ngunit wala pa man ay nahuli na siya ni Hook at inihampas sa malaking bato. Hindi pa rin sumuko si Teppei at muling lumaban kay Hook habang hindi pa rin magawang tumayo ni X. Dahil muling napabagsak si Teppei ay tumulong na rin si Gakko sa paglaban kay Hook gamit ang ginawa nitong robot. Nawala na ang takot ng bata kay Captain Hook dahil sa kagustuhan nitong makatulong kay Teppei. Dahil doon ay nawala na ng choice si Hook kundi ang tawagin si Groupie at ipakita kung gaano iyon katatag. Ipinag-utos ni Hook na durugan na ang bata pero bago pa iyon magawa ni Groupie ay nailigtas ni Teppei si Gakko. Maya-maya pa ay nagawa ng makatayo ni X kahit hindi pa ito tuluyang gumagaling. Agad na sumakay si Teppei at isinuot ang kanilang battle gear at saka hinarap si Groupie. Samantala, dumiretso ng paglalakad si Takamiya hanggang sa matisod niya ang isang laruan. Nagtaka siya kung anong klaseng silid iyon. Tingid sa kaalaman niyang sumusunod sa kanya ang tingin ng mga laruan habang iniisip niya kung iyon nga ang silid ng Emperor. Maya-maya pa ay isa-isang tumunog at gumalaw ang mga laruan papunta sa kanya at pinatamaan ng mga bala. Doon niya na lamang totoo ang mga iyon at hindi laruan. Narinig niya ang isang boses na nagsabing inaasar lang siya nito dahil palaging magagandang bagay ang sinasabi ni Eramis tungkol kay Takamiya. Sumagot si Takamiya at sinabi sa nagsasalita na ipakita ang sarili. Doon nagbukas ang isa pang pinto na pinasok muli ni Takamiya. Gulat na gulat siya nang malamang isang bata ang Emperor ng Machine Empire. Nahihirapan sina Teppei at X na harapin si Groupie dahil bigla na lang itong nawawala tuwing aatake sila. Nang madetect kung saang parte ng ilalim ng lupa nagtatago si Groupie ay agad iyong inatake ni Teppei gamit ang Messiah Fist kaya lumabas iyon. Plano ni Teppei na tapusin na si Groupie kaya agad nitong pinakilo si X at gamit muli ang Messiah Fist ay ipinakita niya kung paano niya binutas ang katawan nito. Dahil sa nangyari kay Groupie, sinabi ni Hook na pagbabayaran niya sina Teppei kaya iginapos niya ng magkasama ang dalawa. Unti-unti niya yung pinahigpit ngunit wala nang magawa pa si X dahil hindi pa ito tuluyang gumagaling mula sa pagkabagsak kanina. Doon ay ginamitan sila ni Hook ng electric lightning habang sinusubukan ni X na paganahin ang kanyang guard system. Habang nag-iisip ng paraan si Teppei ay mas tumitindi ang kuryenteng dumadaloy sa kanila kaya pilit niyang ginamit ang Messiah Fist. Sinabi niyang hindi pa siya maaaring mamatay dahil ililigtas pa niya ang kanyang kapatid. Maya-maya pa ay nagawa niyang ibalik kay Hook ang kuryente kaya bumagsak na ito. Maswerteng nakaligtas sina Teppei sa nangyari nang biglang lumapit sa kanila ang nanghihinang si Gakko. Sinabi ni X na dahil iyon sa nalanghap nitong asido mula kay Groupie at kailangan iyong mahugasan sa lalong madaling panahon bago pa mahuli ang lahat. Dahil nasa gitna ng disyerto ay walang alam si Teppei na mapagkukuhanan ng tubig sa lugar na iyon kaya sinabi ni Gakko na may oasis malapit sa susunod na punto. Agad na kumilos sina Teppei papunta sa oasis para mailigtas ang bata. Samantala, hindi naman makapaniwala si Jetem na nalampasan ni Teppei ang punto ni Captain Hook at papunta na ang mga iyon sa susunod. Para naman kay Fu, habang papalapit ang mga iyon sa area ay mas lumalakas ang kalaban at Beat na naghihintay sa mga iyon. Ang susunod nilang makakaharap ay sina Kamiura at ang Beat nitong si Mirage. Para kay Fu ay hindi tatalab sa dalawa ang stratehiya noon ni Teppei at X. Mamamatay lang umano ang mga iyon kung susubukan nila iyong talunin gamit lang ang lakas dahil si Kamiura ang pinakamahusay na ilusyonistang sundalo sa Machine Empire. Maya-maya pa ay nagtaka si X dahil dapat ay nasa susunod na silang punto sa mga oras na iyon at hindi rin gumagana ng maayos ang kanyang navigation system. Wala pa rin silang nakikitang oasis kaya inisip ni X na nahulog na sila sa patibong ng kanilang kalaban. Hindi naniwala si Teppei dahil maya-maya pa ay may natano na itong oasis. Dahil mas nahihirapan na ang bata ay mas binilisan na ni X ang paglipad papunta doon. Nadetect na rin sila ni Kamiura pero dahil na-trap na ang mga iyon sa kanyang ilusyon ay wala na siyang dapat pang gawin kina Teppei. Kamatayan na umano ang naghihintay sa mga iyon. Hindi pa man naiituloy ni Kamiura ang kanyang sinasabi ay naramdaman na ni X na may panganib sa oasis na iyon.
Tumigil sila at sinabi ni X na pakiramdam niya ay may misteryosong bagay na naghihintay sa kanila oras na sumisid sila doon. Hindi man malinaw ang pakiramdam ni X ay masasabi niyang may kakaiba talaga sa Oasis, pero giit ni Teppei na kung mag-aalinlangan sila ay mawawalan na ng buhay ang bata at pati sila ay maaari na ring maapektuhan ng asidonyon sa katawan. Dahil doon ay napagdesisyonan ng dalawa na sumubok, at oras na makarating sila sa tubig ay aalisin na agad ni X ang guard system para mahugasan si Gako, pero kailangan nilang magdoble ingat. Nang masisid ang tubig ay nagsimula na ang orasan ni Kamiura. Dahil sa linaw ng tubig ay sinabi ni Teppei na parang wala namang kapahamakang naghihintay sa kanila doon. Nag-relax pa si Teppei at naalala pa nito ang panahong nag-camping silang mag-anak. Nang biglang dumating ang isang mabangis na oso at nilapitan ang biningwit nilang isda. Sinabi ni Takamiya na huwag lang silang gagalaw pero dahil para iyon sa kuya niya ay sinugod ni Teppei ang oso, ngunit nalaman niyang buntis pala iyon kaya ibinigay na niya ang mga isda para dito. Kahit halos himatayan sa takot at natuwa ang mga magulang nila sa ginawa ni Teppei. Ngunit ang maganda niyang alaala ay napalitan ng takot ng atakihin si Teppei na malaking halimaw at nag-anyong robot ang pamilya niya. Nawalan siya ng malay at nahulog mula kay X. Inuna munang kuhanin ni X si Gako at ibinaba sa isang tabi, nang biglang mawala na sa paningin nito si Teppei. Binati ni Mirage si Kamiura dahil nahuli nito si Teppei gamit lang ang ilusyon at wala na umanong magagawa pa sina X at Teppei. Sinabi ni Kamiura na mula nang makapasok ang mga iyon sa kanilang teritoryo ay nalalanghap na ng mga ito ang makamandag na pollen ng Evil Flower at hanggat nagbobomba ang dugo sa ugat nila, hindi sila makakatakas sa nakalalasong pollen. Patuloy ang pagbagsak ni Teppei sa malalim na bahagi ng Oasis nang bigla itong magising at inisip kung totoo ba iyon o isa lang ilusyon. Maya-maya pa ay nanlaki ang mga mata niya nang makita ang sumusugod papunta sa kanya. Patuloy ang paghahanap ni X kay Teppei hanggang sa nagkita na sila at doon sinabi ni Teppei na tama nga ang hinala ni X. Isinuot na nila ang kanilang battle gear para harapin ang halimaw na naroon. Ilalagay sana muna ni Teppei ang bata sa ligtas na lugar nang biglang dumating ang halimaw. Samantala, hindi pa rin makapaniwala si Takamiya sa batang emperor pero ipinakilala nito ang katabi na si Nasha at ang sarili bilang Misha. Doon nito sinabing sila ay agent lang ng Emperor kaya ibig sabihin ay representative lang sila. Pinaliit ni Takamiya si Misha dahil sa pagiging bata bagay na ikinagalit nito at sinabing kahit representative lang sila ay may kapangyarihan sila ng buhay o kamatayan. Ngayon ay naiintindihan na ni Takamiya kung bakit natatakot dito si Eramis. Sinabi ni Takamiya na nag-aaksaya lang siya ng oras sa pakikipag-usap sa isang bata kaya dalhin na siya umano sa totoong Emperor. Lalong nagalit si Misha at sinabing siya ang nagdedesisyon kung karapat-dapat bang makita ng isang tao ang Emperor. Marami na umano ang sumubok pero karamihan sa mga iyon ay mga ignorante at walang kwenta kaya pinapatay niya umano ang mga iyon. Doon tinanong ni Misha si Takamiya kung ganun ba talaga ito kagaling na scientist para hangaan ni Eramis ng sobra. Sumagot si Takamiya at sinabing wala siyang alam sa sinasabi ni Misha, basta ang alam lang niya ay hindi siya tumutulong sa taong masama ang ginagawa. Nagkaroon ng emergency at ibinalita kay Misha ang pagkasira ng teritoryo ni Captain Hook at iyon ay kagagawa ni Teppei at Beat X. Dahil sa narinig ay nalaman ni Takamiya na buhay si Teppei. Sinabi ni Misha na nagkakamali siguro ang mga ito dahil ipinabahala na iyon kay Fu. Doon sinabi ng lalaki na nag-aalala rin sila dahil maging ang Secret Service agent na si Carpus ay nawawala din. Natawa na lang si Misha at sinabing tama nga siguro ang suspecha niya kay Fu sa loob ng 5 taon mula nang makatakas si Karen. At sa pagkakataong ito ay hindi lang yung tinulungan si Teppei kundi itinuro din nito ang daan patungo sa area. Ngayon ay itinuturing na nga nilang traidor si Fu kaya ipinag-utos ni Misha na patayin iyon. Pinigilan ito ni Takamiya at sinabing kahit ano namang gawin nila ay hindi nila mapipigilan si Teppei at pupunta pa rin iyon doon para iligtas siya. Sa sobrang lakas ng halimaw ay napaisip si Teppei kung beat ba ang kaharap niyang iyon. At dahil nagkahiwalay ulit sila ni X ay hinarap na iyon ni Teppei mag-isa habang napatalsik naman ang isa pang kalaban si X. Maya-maya pa ay narinig niya ang sigaw ni Teppei kaya agad siyang kumilos papunta doon. Dahil nakakulong pa rin sina Teppei at X sa ilusyon, nanguha na si Kamiura ng mga bulaklak na para kay Nasha. Sinabi nito na hanggat gumagana ang orasan ay patuloy ang paglalaban ng dalawa na ang tingin sa isa't isa ay kalaban, kaya parang sinusubukan ni Teppei at X na patayin ang isa't isa at kapag natapos ang oras ay saka iyon marirealize ng dalawa. Habang patuloy na naglalaban ang dalawa ay halos mawalan na ng pag-asa si Teppei dahil sa lakas ni X na inaakala niyang kalaban. Ngunit nilakasan nito ang loob at muling umatake.
Habang nararamdaman ni X ang ataking iyon ay napamilyar siya sa ganong stratehiya ng pakikipaglaban. Nang hindi na makagalaw si X ay susuntukan na sana ito ni Teppei gamit ang Messiah Fist nang bigla niyang mapansin ang tali nito sa paa. Muling na-detect ni Jetem sina X at Teppei at sinabi nito kay Fu na kasalukuyang nasa teritoryo ni Kamiura ang dalawa. Sigurado rin si Jetem na sa mga oras na iyon ay alam na sa area na iniligtas ni Fu si Teppei at hindi magtatagal ay susugudin na sila ng mga iyon. Sinabi ni Fu na alam niya ang bagay na iyon kaya sinigurado ni Jetem na tutulungan niya si Fu sa laban. Hindi mapaniwalaan ni Misha ang sinabi ni Takamiya na dadating doon si Teppei para iligtas ang kapatid dahil para dito ay pabago-bago ang isip ng mga tao kaya huwag umano itong umasa sa isang pangako. Doon sinabi ni Takamiya na walang ideya si Misha sa kalikasan ng tao na hindi maikukumpara sa mga makina. Iyon ay ang kakayahan ng mga tao na tuparin ang isang pangako at magkaroon ng tunay na pananampalataya sa isang tao. Maya-maya ay muling tumawag ang lalaki at hiningi ang permiso ni Misha na utusan ang troops para patayin ang traidor na si Fu. Hindi sumasagot si Misha kaya paulit-ulit na nagtanong ang lalaki bagay na ikinagalit ni Misha. Nilapitan nito si Takamiya at sinabing nakasalalay sa kanya ang buhay nito at nakapagdesisyon na umano siya na tapusin na si Takamiya. Ngunit pinigilan siya ni Nasha at sinabing itigil niya na iyon. Nilapitan ni Misha si Nasha at sinabing nananaginip na naman ito. Gulat na gulat si Takamiya nang malaman na magkakambal pala ang dalawa hanggang sa nasalo niya ang isang petal ng bulaklak na ngayon niya lang nakita. Nagtaka si Misha kung bakit hindi pa rin dinadalhan ni Kamiura ng bulaklak si Nasha. Dahil tapos na ang oras ay inutusan ni Kamiura si Mirage na kuhanin ang katawan ni Teppei at kasabay ng bulaklak ay dadalhin nila iyon kay Misha bilang regalo. Nang makabalik si Kamiura ay nagtaka siya kung bakit muling bumaliktad ang orasan. Doon niya nakita sa likod niya si Teppei at sinabi nitong magdudusa siya hanggang sa maubos ang buhangin sa hourglass. Nang magising si Gako ay napatanong ito kung buhay pa ba siya habang nagtataka naman si Mirage kung bakit may bata sa tabi ng lawa at hindi rin niya nakikita ang katawan ni Teppei at X. Biglang lumitaw si X mula sa tubig bagay na ikinagulat ni Mirage. Sinabi ni X na buhay din si Teppei na kasalukuyan namang hinaharap si Kamiura. Mabilis na napabagsak ni Teppei si Kamiura bagay na ikinatuwa nito. Ngunit hindi niya alam na ilusyon lang pala iyon ni Kamiura na paulit-ulit nitong ginawa at sinabi pang titingnan nito kung gaano siya katagal kayang labanan ni Teppei bago niya durugan ang utak nito gamit ang mga bulaklak. Muling nagkaroon ng ilusyon si Teppei at nakita niya ang kanyang kapatid at mga magulang, maging si Karen na nag-anyong halimaw sa kanyang paningin. Unti-unting pinahihirapan si Teppei ng kanyang mga ilusyon sanhi ng evil flowers ni Kamiura hanggang sa nawalan ito ng malay. Samantala, sinabi ni Mirage kay X na malamang ay nalalapit na ngayon si Teppei sa kamatayan dahil ang area na iyon ay isang malaking hardin ng bulaklak na si Kamiura mismo ang nagpapakain. Lahat ng bulaklak na iyon ay nagiging bulaklak ng kamatayan kaya ang pumasok sa hardin na iyon ay tiyak kakamatayan para sa sinuman. Ngunit para kay X hindi ganoon kabilis matalo si Teppei dahil hindi niyon alintana kung sino ang kalaban nito. Nang magtuos ang dalawa, gaya ng pakikipaglaban ni Kamiura, ganoon din ang stratehiya ni Mirage kaya hindi ito matamaan ni X. Natawa na lang si Mirage at sinabing iyon ay dahil mula nang makarating sila ni Teppei doon ay nasa ilalim na sila ng pambi-brainwash ng mga bulaklak ni Kamiura. Apektado rin ang control system ni X kaya hindi ito gumagana na maayos kaya wala umano itong magagawa sa kanya. Gamit ang death flap ay inatake ni Mirage si X bagay na nagpatalsik dito. Pilit bumangon si Teppei at pilit ipinasok sa isip na pawang ilusyon lang ang mga iyon kaya hindi siya dapat magpatalo. Ngunit nang aatake na ito ay muli niyang nakita ang imahe ng kapatid niya, ni Karen, ng kanyang ama, at ng kanyang ina. Sa pagkakataong ito ay muling nahimatay si Teppei at doon kumuha ng patalim si Kamiura. Patuloy din si Mirage sa pagpapabagsak kay X at sinabing maliit na ang tiyanse nito na makaligtas kaya sumuko na at huwag nang magpakitang gilas sa donor nito. Sinabi ni X na hindi niya tinatanggap si Teppei bilang donor at nagkasundo lang silang manatiling magkasama sa laban hanggang sa maipanalo nila iyon. Nag-focus si X sa kanilang laban at saka umatake kay Mirage. Kahit hindi gumagana ang kanyang 5 pandama, nagawa niya itong tamaan gamit ang kanyang isip. Nagalit si Mirage at sinabing piresuhin niya si X pero pinayuhan siya ni X na huwag gumalaw. Nagpatuloy pa rin si Mirage at sa pagpagaspas ng kanyang pakpak ay siya ang nagkapira-piraso. Doon sinabi ni X na nagdulot siya ng mga bitek sa katawan ni Mirage nung sinaktan niya ito kanina. Iyon na ang naging katapusan ni Mirage kaya agad na umalis si X para puntahan si Teppei. Nang aatakihin na ni Kamiura ang inakalang walang malay na si Teppei ay ginamit nito ang kanyang Messiah Fist bagay na tumalo kay Kamiura.
Habang nanghihina ay nagtaka si Kamiura kung paano natakasan ni Teppei ang ilusyon. Dumating na doon si X kaya nilapitan na ito ni Teppei at niyaya na sa susunod na punto para mailigtas ang kapatid niya. Niyaya na rin ito si Gako na masayang sumama sa kanila. Nainip na si Misha sa tagal ng pagdating ni Kamiura at habang kausap nito ang lalaki ay lumitaw sa screen ang basag na hourglass ni Kamiura na ikinagulat ni Misha. Doon sinabi ni Takamiya na tama nga siya na darating nga doon si Teppei kaya nainas sa kanya si Misha at itinalsik siya. Sa kinatatayuan ni Takamiya ay nakita niya sina Professor Oswald at Professor Chance pati na rin ang iba pa na may pinakamatatalinong utak sa mundo na nagpapakahirap sa pagtatrabaho doon. Ngunit para kay Misha ay mga wala umanong kwenta ang mga iyon. Hindi makapaniwala si Takamiya at sinabing hindi kaya ng planetang iyon na mawala ang isa sa mga ito. Dahil pinapahirapan umano ni Takamiya si Nasha ay ipapadala niya ito sa ilalim ng impyerno, at kapag nandoon na ito ay wala na itong pag-asa pang makatakas doon. Kahit masama ang pakiramdam ni Teppei ay nais pa rin nitong iligtas ang kuya niya, nang bigla na lang siyang nahimatay habang nasa himpapawid pa sila. Tingid sa kaalaman ng dalawa na sinusundan sila ni Metal Face dahil sa plano nitong paghihiganti sa ginawa sa kanya ni Teppei. Sa Machine Empire, itinatanong ni Eramis kung nasaan si Metal Face ngunit ayon sa babae ay hindi pa nila iyon makontak. Nais ni Eramis na si Metal Face na lang ang ipadala para kumbensihin si Fo na baguhin ang isip niyon. Ngunit muling nagsalita ang babae dahil nakatanggap sila ng utos mula kay Misha na magpadala ng Ryukon troops para patayin si Fo, kaya wala nang choice si Eramis kundi sundin ang utos na iyon. Pilit ginigising ni X si Teppei dahil sinusundan sila ni Metal Face. Dahil malapit na sila sa Hell Valley kung saan nakakalaso ng hangin para sa mga beat, sinabi ni Metal Face kay Madonna na piliting mapababa doon sina X at Teppei. Sa unang subok ni Madonna ay nakaiwas si X ngunit muntik nang mahulog si Teppei. Napansin niyo ni Metal Face kaya naman pinuntirya nila si Teppei hanggang sa mahulog iyon. Agad na hinabol ni X si Teppei upang iligtas nang biglang bumagsak na rin si X. Maya-maya pa ay nagkamalay na si Teppei at pilit nitong nilapitan ang walang malay na si X nang biglang mapatingin si Teppei sa isang lalaki mula sa malayo. Nadetect ni Madonna si X na bagamat buhay pa ay nanghihina na. Ngunit 3 buhay ang naroon sa ibaba. Lumapit kina Teppei ang lalaki kanina at sinabing kung magtatagal pa sa lugar na iyon si X ay tuluyan ng masisira ang computer system nito dahil ang hangin doon ay gumagawa ng sonic vibration sa electronic circuits ng beat na magiging sanhi ng pagbagsak. Dahil doon ay nagtulong ang dalawa para maialis doon si X. Napansin ng lalaki na parehong may sakit ang dalawa kaya sinuri niya ang mga ito. Maya-maya pa ay nagkamalay na si X at nagulat ito nang makita si Professor Zoji. Ipinaliwanag ni Zoji kay Teppei ang tungkol sa sinasabi niya kanina at sinabing naroon siya para pag-aralan ang bagay na iyon at kung paano yun maiiwasan. Inisip ni Teppei na miyembro si Zoji ng Machine Empire pero si X na mismo ang nagsabing hindi dahil isa si Zoji sa gumamot ng sugat ni Karen noon. Nang marinig ang tungkol kay Karen ay napatanong si Zoji kung buhay pa ba iyon at nagtaka ito kung bakit hindi yun ang kasama ni X. Doon sinabi ni X na iniisip niyang pinagtagpo talaga ni Karen silang dalawa ni Teppei. Nagulat si Zoji nang makitang kumikinang din si Teppei tulad ni Karen. Naputol ang usapan nila nang biglang dumating doon si Metal Face at narinig nito ang sinabi nilang buhay pa si Karen. Bukod sa nalamang buhay pa si Karen ay hindi rin makapaniwala si Metal Face na buhay pa si Zoji na inakala niyang nasa ilalim ng impyerno. Tinutukan niya ito ng armas dahil si Zoji rin ang tumulong noon kay Karen para makatakas. Ngunit bago niya tapusin ang mga ito ay nais munang malaman ni Metal Face kung nasaan si Karen. Nang sasabihin na sana yun ni Teppei ay pinigilan siya ni Zoji bagay na ikinagalit ni Metal Face kaya sinaksak siya nito. Pero laking gulat ni Metal Face nang malaman na na kay Zoji ang magandang regalo ng isang cybernetic body. Ngunit labag pala iyon sa kagustuhan ni Zoji at ginamit lang siya sa isang eksperimento at isa iyong kahihiyan para sa kanya. Dagdag pa ni Zoji na hindi naiintindihan ni Metal Face na sinusubukang baguhin ng Machine Empire ang kanilang pamumuhay. Dahil sa mga sinasabi ni Zoji ay mas nagalit lang si Metal Face at itinutok ang armas sa mukha niya. Habang patuloy na nagtatalo, biglang sinabi ni Madonna kay Metal Face na paparating na ang masamang hangin. Agad na pinaalis ni Zoji si X at binasag ang salamin ng Soundwave dahilan para mapaluhod sa sakit si Metal Face. Kinumusta ni Teppei si Zoji pero sinabi nitong ayos lang siya dahil may shield na naka-install sa kanya para protektahan ang katawan niya. Dahil paparating na ang hangin ay pinaalis na ni Zoji sina Teppei sa valley. Dahil hindi pa rin lumalabas si Metal Face ay sinabi ni Madonna na dapat na siyang umalis bago pa lumala ang lahat, ngunit inatake siya ni X.
Ayaw sanang iwanan ni Teppei doon si Zoji pero dahil may kailangan pang gawin ay napilitan na rin itong iwan ang professor. Dahil sa pagiging traidor o mano ni Zoji ay sinabi ni Metal Face na ibabalik niya ito sa impyerno. Maya-maya pa ay muling nasundan ni Metal Face sina X dala si Professor Zoji. Nagsimulang maglaban ang dalawa hanggang sa muling nagkamalay si Zoji. Doon nito hinipan ang dalang instrumento na muling nagpasakit sa tenga nina Metal Face at Madonna. Nang mabitawan ni Madonna si Zoji ay hinabol ito nina Teppei at X para iligtas, ngunit nahulog si Teppei sa pagkakasakay kay X. Hindi sila magawang iangat ni X dahil sa pagbagsak ng control system nito. Pilit iyong pinasusubukan ni Teppei kay X pero ipinaliwanag ni Zoji na kapag nawala ng kontrol ang isang beat mula sa sound wave, nagiging sanhi iyon ng buo nitong molecular structure na maging mahina. Tinanong ni Teppei kung ano ang maaari niyang gawin kay X kaya sinabi ni Zoji na kailangang ang kanilang isipan ay lubos na magkaisa. Kapag nangyari iyon ay malalampasan ng donor at ng beat ang sitwasyong iyon. Ngunit maya-maya pa ay inatake ni Madonna at Metal Face si X dahilan para bumagsak ang tatlo. Sa kanilang pagbagsak ay muling nakakilo si X at agad na isinuot ang kanilang battle gear, bagay na ikinagulat ni Metal Face at napaisip kung paano yun nangyari gayong hindi naman si Teppei ang totoong donor nito. Kasabay ng pag-iisip na iyon ay ang pagbagsak nila sanhi ng pag-atake nina Teppei at X. Sa Machine Empire, ipinag-utos ni Eramis na pabalikan na si Metal Face sa lalong madaling panahon upang maparusahan sa pag-atake nito ng walang pahintulot. Matapos mapabagsak si Metal Face ay muling narinig ni Teppei ang tunog ng flute ni Zoji bagay na ikinatuwa nito dahil ibig sabihin ay buhay iyon.